everyone! Ngayon mag-i-interview tayo ng isang business owner. At meron siyang business na karinderya dito sa Daangpa. At makakasama natin mag-interview na si Angelo Asuncion at Angela Dumago. So let's tara start. na! Hi, ako nga po pala si Angelo Asuncion and kasama ko po si I'm Mariangela Aidamagin and at kasama po namin ang business owner na si Mr. John. Hi. May mga tanungan lang po kami sa inyo kung ano po yung pangalan ng business na Ruiz Jacob Eatery. Ano pong address ng Along ano siya, along AB Cruz Street. so pwede niyo napuntahan dito lang sa may Daangpa. May mga katanungan lang po kami sa inyo na kailan po kayo nagsimula ng negosyo? Way back dito sa pwestong to, way back 2008. Pero may pwesto na kami dito dati na 2000 ata, 2001. Basta ganun. Basta lumipat lang kami dito kasi mas yung pwesto dito kumpara doon. Sir, bakit mo napili yung gantong klaseng negosyo? Kasi nasa lahi namin yung pagluluto. Kaya mas pinili namin yung gantong business. Marami na rin pinasukan na iba pero mas nag-click yung ganto eh. Kaya Ano ang mga hamon na kinakaharap mo sa mga unang yugto ng iyong negosyo? Syempre yung mga mamimili. Syempre tumal, 'di ba? Kahit magluto ka ng marami tapos hindi rin naman tatangkilikin ng mga bumibili. Doon ka malulugi, pero kailangan talaga masarap yung luto mo para tangkilikin ka ng tao. Sir, ano yung mga diskarte na maaari mong ibahagi sa pagharap sa iba't ibang mga paghihirap? Kunyari kasi ang negosyo kasi rain or shine yan. Rain or shine. Mula nung araw magtitinda at magtitinda ka. Tapos kunyari paubos na tinda mo. Kung gusto mo nalang bumawi sa sa puhunan mo. Yung benta mo parang kunyari presyo mo 50 talaga, ang suggested retail price. Bababa mo na lang. Kunyari bargain mo ng 35 na lang to para mabili nila. Tapos yun, mapaubos mo yung tinda mo, di baling mabawi mo yung puhunan mo basta hindi ka malugi. Yun yung diskarte na may tuturo ko. Paano mo tinukuya ang tagumpay para sa iyong negosyo at paano mo ito sinusukat? Masasabi ko yung tagumpay sa negosyo, nakakaubos ng paninda. Yun lang yung sasabi ko. Kasi sa isang araw, 14 na po tayo niluluto namin. Tapos araw-araw nauubos. Ibig sabihin, tinatangkilik ng tao. Yun yung success na masasabi kong talagang kikita ka dahil dun sa nauubos yung paninda mo. Yun. Paano mo pinapamalaan ang balanse sa trabaho, buhay habang nagpapatakbo ng negosyo? Kasama talaga yung yung sakripisyo ng oras eh. May oras ka sa pagtitinda, oras sa pamilya, ting linggo walang tinda. Pero ako ginagawa ko, kapatid ko nagtitinda sa linggo, tapos Monday to Saturday sa akin, ganun yung diskarte para may isang araw na pahinga. Kasi pag sinagad mo yung katawan mo, aanuhin ka ng panahon. Aanuhin ka rin, sasahit katawan mo. Ganon ang magiging kapalit nung pagod na ginagawa mo sa araw-araw. Ano sa palagay mo ang mga katangian ng mabuting may-ari ng negosyo? Siguro, mabait sa customer. Mga ganon, mabait sa customer, hindi yung suplado ka pag may bumibili, hindi gano'n. Yung syempre ini-entertain mo yung mga customer mo. Kung yung kunyari, open ka sa suggestion, yon. Mga ganon. Yun yung masasabi ko. Ganon. Kuya, abot naman po sa empleyado. Anong katangian ang hinahanap mo kung kukuha ka ng empleyado? Kung kukuha ko ng empleyado, gusto ko yung sumusunod sa may-ari. Syempre, tapos hindi pwedeng yung empleyado yung nasusunod sa schedule. Syempre, kung ano yung kailangan mong
gagawin at gagawin mo. Tsaka responsible, yun lang. Mas marunong lang sumunod, yun lang talaga. Yun lang. Ano ang pinakamahirap na aspeto ng pagpapatakbo ng negosyo at paano mo ito napagtagumpayan? Para sa akin, time management. Kasi talagang aati mo yung oras mo para sa negosyo, pamilya. Kailangan meron kayong time sa isa't isa kasi yun ang magiging kumbaga doon magsasucess yung business mo pag napagtagumpayan mo yung paghahati mo sa oras na yun. Naranasan mo na ba yung anumang malaking kabiguan o pagsubok? Yung naranasan ko, kasi dati multi-business kami. May ulam kami, tapos may puto bongbong. Tapos na may stroke si mama. Ayun, siguro mga half a year kaming hindi nakapagtinda. Wala kaming pinagkukuha ng income. Para sa akin yun yung pagsubok na nadaanan namin. Tutunan ko, wag mong aabusuhin yung katawan mo kasi balang araw sisingilin ka ni Jesus name, Jesus, Lord. Pre, yun nga, nangyari kay mama. Ayan. Paano ka nananatiling matatag at motivated sa panahon ng mga pagsubok? Araw-araw, yun lang. Yun lang talaga. Pangangailangan ng anak ko. Kasi wala ako ibang pag kuha ng income Kaya pagkagising sa umaga, may bills ako. May babayaran ako, kailangan magtrabaho. Yun. Talagang kahit 2 oras tulog mo. Pag naisip mo yung bill sa Meralco, bill sa tubig, talagang kailangan ko magtinda. Ano yung mga pangmaikli at pangmatagalang layunin para sa iyong negosyo? Walang pang maikli pero pang matagalan. Makapagbigay ng serbisyo sa mga tao tapos ma-share matikman nila yung luto na hindi yung may kasamang pagmamahal. Yun. Yung luto may kasamang pagmamahal. Kasi mas masarap yung ulam pag may kasamang pagmamahal yung pagluluto May ipapayo mo sa mga nais magtayo ng kanilang sariling negosyo? Para sa akin 3 words lang. Go, go, go. Ayun.